parang ang tagal naming nawala. Pero 1 week lang, last Sunday lang. Nung Monday, yun ay July 22, alam natin na naganap yung SONA, the State of the Nation Address ng kasalukuyang Pangulo natin. At yung mga SONA, ginaganap yan yearly ng kahit sinong presidente na nakaupo doon sa posisyon. Pero ang pinaka-purpose ng SONA ay ipakita kung ano yung kalagayan ng bansa. Mula sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin, nagbabanggit yung kasalukuyang Pangulo, how is our country? How is the state of our nation? Kaya tinawag na State of the Nation Address. Pwede rin magsama siya doon ng mga ano yung na-accomplish ng administration niya. Pwede rin magsama siya doon ng mga plano sa hinaharap. Pero basically, ang binabanggit doon ay kamusta yung bansa natin. At dito sa patuloy na pangangaral natin sa Book of Mark, sa chapter 12, verses 35 hanggang 44, makikita natin si Jesus na may kapareho siyang ginagawa. Ipinapakita niya ano naman yung kalagayan ng mga tao na nakapaligid sa Kanya. What are the states of their hearts? Kamusta yung kalagayan ng buhay nila? Kamusta yung kalagayan ng puso nila? Kamusta yung kalagayan nila sa harap ng Diyos? So, yan yung titignan natin ngayon sa Book of Mark. Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang ating passage mula sa Mark chapter 12, verse 35, hanggang pinakadulo na, verse 44. So, sa next Lord's Day, papangaral na Mark 13. Ayan na, eschatology na. Pero hindi mo na ngayon. So, ngayon ay Mark chapter 12, verse 35 hanggang 44. Ito ang salita ng Panginoon. And as Jesus taught in the temple, He said, "How can the scribes say that the Christ is the son of David? David himself in the Holy Spirit declared, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.'" 37. David himself calls him Lord. So, how is he his son? Tatanong na si Jesus. And the great throng, the congregation, heard him gladly. Walang sumagot, pero nagkaroon sila ng kasiyahan. Verse 38, and in his teaching, continuation nito, he said, "Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor and at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." 41, and he sat down opposite to the treasury. Tapos na siya magturo. Naupo na si Jesus. And watch the people, pinanonood niya yung mga tao. Watch the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums. And a poor widow came and put in 2 small copper coins, which makes a penny. And he called his disciples to him and said, "Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box." Final verse 44, "For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on." Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So, pinapakita ng mga talata natin yung otoridad, karunungan ng Panginoong Hesukristo na higit, mas mataas sa lahat ng mga Pariseo, Skriba, o mga Saduceo, at even ng buong Sanhedrin. Kasi si Jesus, kaya niyang sagutin yung mga traps nila. Naintindihan natin ito sa mga nakaraang pangangaral, ang daming mga trap na nilalagay, mga questions na nilalagay, mga best arguments na binibigay ng mga scribes, ng mga Pharisees, ng mga pinadala pa mismo ng mga Sanhedrin para pabagsakin si Jesus. Pero lahat ng iyon, nasagot ni Jesus.
ng may kahanga-hanga na karunungan. Pero, by this time, tapos na sila magtanong. It's Jesus' turn. Oras naman ni Jesus. Kaya ang nangyari dito sa verse 35, siya naman ang nagbigay ng tanong sa kanila. Ang pinaka-question niya, paano naging Panginoon ni David yung anak niya? Dahil sa panahon nila, hindi pwedeng maging mas mataas yung mas bata o yung nasa lineage ng ancestry. Kung sino yung nasa taas ng ancestry, siya yung mas mataas. Pinakita ni Jesus dito mula sa Book of Psalms na si David mismo, tinatawag niya yung magiging Davidic King na Lord. Mas mataas sa kanya. Kaya dito, kahit basahin yan sa ibang mga synoptic gospels, walang naisagot yung mga nandoon sa templo, ng mga otoridad sa religion nila. They cannot answer his question. Gusto lang ipakita dito ni Jesus na anak siya ni David, oo, pero siya ay Panginoon din ni David. Gusto niya ipamalas ni Jesus. Yes, he is the Davidic King. Siya ay nasa lipi ni David. Siya mismo yung ipinangako na darating. Pero hindi nila naiintindihan na yung darating na yun ay mas mataas maging sa mga ninuno nila. Mas mataas yun kaysa kay David. Kaya sa mga susunod na narratives, in-establish ni Jesus yun, mas mataas siya mismo kay King David. He's higher than the person. Sa mga succeeding narratives, ipinakita niya yung pagkapanginoon niya. Pero paano pinakita ni Jesus yung pagkapanginoon niya? By way of giving judgment. Sinusuri niya yung mga tao. At sa pagsusuri niya, nagbigay siya talaga ng karapat-dapat na hatol sa kanila. So, makikita natin sa verse 38 hanggang verse 40, nagbigay si Jesus ng judgment dun sa scribes. Yung mga scribes, ganito yung mga scribes, ganito yung ginagawa nila, ganito yung nasa puso nila. At pagkatapos na nagbigay siya ng judgment sa scribes, nagbigay naman siya ng judgment sa widow. Doon sa balo, sa mahirap na balo, sa verse 41 hanggang verse 44. Papansin natin dito na si Jesus ay nag-oobserba, nagmamatsyag, nakatingin. Iniisip niya at tinitignan niya kung ano yung ginagawa ng mga nasa paligid niya. Tinitignan niya yung kilos, tinitignan niya yung motibo, tinitignan niya kung ano yung nasa puso nung skriba. Maging very, explicit doon sa widow. Kasi pagkatapos siya magturo, umupo siya. At anong ginawa ni Jesus? Nanood. Yung word na ginamit doon, observing, sa verse 41, ang sinabi ng mga Bible dictionaries, na ang word na ginamit doon, sa verse 41, it means to look closely, attentively, or contemplatively. Nakatingin si Jesus na talagang nagmamasid siya. Tinititigan niya talaga kung ano yung nangyayari. Yung mga nagbibigay na mayaman, yung nagbigay na balo, pinagmamasdan niya. It usually refers sa physical sight, pero ang ibig talaga sabihin noon, tumitingin ng may interest, may dahilan, carefully examining and giving attention to details. Yun yung ginagawa ng Panginoong Jesus bilang isang Panginoon, bilang mas mataas kay David, bilang mediatorial Lord. Kaya ngayong umaga, ito yung magiging mensahe natin mula dito, na bilang tagapamagitang Panginoon, bilang tagapamahalang Panginoon, masusing sinusuri ni Jesus ang mga katayuan natin sa harap niya. Dahil siya yung tagapamahala na Panginoon, masusing sinusuri tayo ng Panginoong Jesus kung ano yung kalagayan na natin sa harapan niya as the overseeing Lord. Jesus gives a flawless assessment of our standing before Him. Marami tayong makikita dito, sa totoo lang, ng mga truth, ng mga general truth. Pero isang makikita natin dito na ang lahat ng mga may posisyon na liderato, meron silang role ng oversight. Lahat ng merong posisyon na leadership role ay merong role ng oversight. Ang mga pastor ay kailangan tignan yung mga miyembro, i-oversee ano na nangyayari sa church, ano na nangyayari sa mga kalagayan ng mga individual na miyembro. Ganon din ang presidente.
Katulad ng nangyari ng Sona, kailangan niyang tignan yung bayan. Kamusta na yung bayan namin? Ano nang nangyayari dito sa nasasakupan ko? Ganon din ang mga tatay at mga asawang lalaki. Meron silang role ng oversight. Kamusta na ang asawa ko? Kamusta na ang pamilya ko? Kamusta na yung bahay namin? Meron silang role to see or to evaluate how is my household. At yan ang role ng isang nakaupo sa posisyon at sa pinakatuktok ay ang Panginoong Jesus. Kaya siya ay nakatingin, nag-oversee siya. Ano nang nangyayari dito sa mga nasa pamamahala ng Panginoong Jesus? He is the greater David. He is higher than David. And Jesus practices oversight. Tinitignan niya kung ano nang nangyayari sa mga lahat ng tao. Ganun din, pinapakita dito yung katotohanan na merong degree ang ating katayuan sa Panginoon. Hindi ito merely believer-unbeliever. Hindi lang ito merely kasalanan, katuwiran. Even sa judgment ng Panginoong Jesus, meron siyang degrees of judgment. At matuturing lang natin na ang hatol ay tama kung meron itong degrees. Hindi pwede na i-bulk mo kaagad kapag humatol ka. Na ganito lang yan, ganito lang yan. Hindi, ang Panginoong Jesus, sinusuri niyang maigi. Ano nang kalagayan nitong eskriba? Ano nang kalagayan nitong balo? Hindi niya nilalagay sila sa isang box lang. Na ganito ang katayuan nila. All true and righteous judgment have degrees. Even in the judgment of Jesus. Makikita natin yan sa verse 40. Ang sinabi ni Jesus, ano yung hatol niya sa scribe? He has greater condemnation. Merong condemnation at may greater. There's a degree. May comparison. At sa widow, nung pinagmamasdan niya yung widow, anong sinabi niya? May comparison. Sa verse 43, ang sabi niya, more. Nagbigay yung iba, pero yung widow, she has given more. Alalahanin natin ang kasalanan, lahat ng kasalanan ay nakamamatay. Pero merong degree ng kasalanan. Ang kasalanan ay hindi nananatiling nasa isang baita. Ang kasalanan ay lumalala. Ang kasalanan ay merong greater sins. Merong mga mas malalala na mga kasalanan. Katulad ng sinabi ni Jesus, greater condemnation. Hindi yan stagnant. Ang sin ay hindi stagnant. Katulad rin ang virtues, ang mga graces, hindi stagnant yan. Pwede yung palaguin, pwedeng dumami, pwedeng lumago, pwedeng magbunga palalo. Ganyan yung paghatol ni Jesus sa kanila. Ganon din, makikita natin na katotohanan dito na si Jesus, nakakakita siya hindi lang sa panlabas. Puro baliktad dito eh. Yung scribe, panglabas, okay naman, kahanga-hanga pa nga eh. Pero yung panloob niya, karapat-dapat ng hatol. Panlabas, very good. Panlabas, outwardly, walang problema. Pero yung panloob niya, ganun din yung widow. Yung widow, panlabas, 2 pirasong barya lang ang binigay niya. Aba, ang konti naman ang binigay nito. Pero sabi ni Jesus, mas marami siyang binigay kaysa sa lahat ng mayayaman. Nakikita ni Jesus yung higit sa nakikita ng mata. Nakikita ni Jesus yung higit sa nakikita natin surface level. Ganyan yung Panginoon natin. Iyon yung Panginoong Jesus. Kapag tinitignan niya tayo ng merong kabanalan, katwiran, at pagiging patas. Pero, kung babalikan natin ang text natin, ano nga ba yung evaluation ni Jesus na naobserbahan niya? So, una, number 1, there is a deeper condemnation, chapter 12, 38 to 40. At number 2, there is a higher commendation. Deeper condemnation at merong higher condemnation. So, tunghayan muna natin yung una. Nagtuturo si Jesus sa temple. So, madalas siya itong ginagawa. May mga times na umaalis siya at nagtuturo sa crowds. Pero ang madalas na ginagawa ni Jesus, katulad ng ibang apostles, ay nasa temple siya. Nasa synagogue siya. Doon siya nagtuturo. At nakita natin yan dito sa passage natin. Nagtuturo siya sa temple at nung nagtuturo na siya, nag-warning siya tungkol sa mga skriba.
Nagbigay siya ng warning. Itong mga scribes na ito, ano-ano yung tinuro ni Jesus, gustong-gusto nilang maglakad ng mayroong mahabang damit. Ito yung mga religious garb. Ito yung mga pang-religious na mga kasuotan na magbibigay sa kanila ng magandang reputasyon. Gustong-gusto nila, nakasuot sila ng religious garb. Pangalawa, gustong-gusto nilang binabati sila sa marketplace, sabi ni Jesus. Pangatlo, gustong-gusto nila, nakaupo sila sa best seat sa synagogue. Merong mga espesyal na mga upuan kung saan gustong-gusto nila, doon sila nakaupo. Meron silang special na upuan. Maging sa mga feasts, kapag nasa pista, merong mga VIP. Gusto nila VIP palagi yung trato sa kanila. Number 4, they devour widows' houses. Nang bibiktima sila ng mga kawalang kalaban-laban. Kinukuha nila yung pananalapi by means of religion. Kasi, yung mga widows, namatayan sila ng asawa, yung mga ari-arian sa kanila na. At yun yung tinatarget nitong mga skriba. Kaya mapapansin nyo later, yung widow ay poor widow. Ito yung binibiktima nila. At number 5, for pretense, they make long prayers. Hinahabaan talaga nila yung prayer nila, pero ang purpose nila ay para hangaan sila. So sabi ni Matthew Henry, bilang summary, dun sa listahan ng mga kasalanan na yun, a sin disguised with a show of piety is double iniquity. So its doom will be doubly heavy. Sabi ni Matthew Henry, itong kasalanan na to, nagdi-disguise siya na parang kabanalan. Na parang kabanalan yung mga ginagawa nila. Kabanalan yung mga pinapractice nila. Pero sabi ni Matthew Henry, kapag ang kasalanan ay nagpapanggap na kabanalan, ito ay may dobleng kaparusahan. Pinapakita nila na holiness yung ginagawa nila, pero deep within, ginagawa nila yon because of their sin. Dahil sa kanilang kasalanan. At sabi ni Matthew Henry, mas grabe yung parusa doon. Bakit ginagamit nila yung holiness for the sake of their sin? Mas matindi yung condemnation. Ang greater sins nila ay dahil ginagamit nila ang Diyos. Ang greater sin nila ay ginagamit nila yung mga bagay patungkol sa Diyos para saan? For their own profit. Meron silang ulterior motive kung bakit nila ginagawa itong mga to. Nagpe-pray sila, may ulterior motive sila. Kinakausap nila yung mga widows, may ulterior motive sila. Naglalakad sila ng may mga magagandang religious garment dahil may ulterior motive sila. Gusto nila, nandun sila sa mga best seats dahil may ulterior motive sila. Therefore, brethren, using the name of Christ for your own self-serving gain is known in heaven as a greater evil. Higit na kasamaan sa mata ng kalangitan kapag ang pangalan ni Kristo ay ginagamit para sa makasariling pakinabang. We know this. In the scriptures, napakaraming ganito yung kasalanan. Si Judas, nandun siya sa 12. Pero, anong ginagawa niya doon? Bakit nandun siya? Gusto niya ng pera. Siya pa yung treasurer. He was there. Pero ang ulterior motive niya ay dahil ganid siya. Si Ananias and Sapphira, baliktad naman, ito namang dalawang ito ay nagbigay ng pera. Nag-church offering si Ananias and Sapphira. Pero anong ulterior motive nila? Gusto nila ng reputation. Gusto nila hangaan sila sa church. May ulterior motive. Ganon din si Simon Magus. Nagpabaptize pa. Sinamahan pa sila Apostle Peter. Pero bakit siya nag-join? Dahil gusto niya ng kapangyarihan. You see, these kinds of sins are greater evil. Ang kasalanan, masama na yan. Pero yung gamitin mo yung Diyos para sa kasalanan, dobleng kasamaan. Mas malalim na kasamaan. Kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Nakatingin si Jesus. At nung tinitignan ni Jesus yung eskriba, alam ni Jesus, ginagamit lang nitong taong to ang Diyos. Isipin niyo yun, Diyos ginagamit.
Panginoon ginagamit para sa makasariling mga dahilan, it is a worse evil. Ginagamit yung faith para sa kasalanan, ginagamit yung church para sa kasalanan, ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa kasalanan, ginagamit ang Biblia para sa kasalanan, ginagamit ang mga bagay patungkol sa Diyos para sa kasalanan. Napaka-familiar natin sa term na scam. Ayaw natin ng scam. Familiar tayo sa mga scammer. There is such a thing as a spiritual scammer. A religious scammer. Nagpapanggap na ginagawa nila yung mga ginagawa nila para sa Diyos at para sa pananampalataya, pero in reality, ginagamit lang nila ang Diyos para sa pangsarili nilang pakinabang, para sa pansarili nilang mga gusto, para sa pansarili nilang mga reasons, self-serving reasons. Kaya itong mga scribes, pwede natin silang i-describe bilang spiritual scammers. Scammer tong mga to. Religious scammer. Itong mga skriba na ito. At alam ni Jesus yun. Yung mga scammers, experts yan. Kaya nilang itago yung intention nila. Hindi mo malalaman na nai-scam ka na pala. Akala mo sila ay merong mabuting intensyon, pero nakatago yung intensyon. Walang scammer na lalapit sa'yo sabihin, scammer ako. Scam to ha? Hindi. Tinatago nila yan. Hindi mo mamamalayan. Pero alam nyo, alam ni Jesus ang puso nila. Kahit marami silang maloko, kahit yung buong Israel hangang-hanga sa mga skriba, hindi nila maloloko si Jesus. Alam ni Jesus kung ano nasa puso nila. Kahit lahat ng mga nakapaligid sa kanila ay tingalang-tingala sa kanila, Jesus knows their intentions. Jesus knows their hearts. Jesus is carefully observing. Nakatingin siya, nagmamasid siya. Dahil teritoryo niya ito. Nasa ilalim sila ng Panginoong Jesus. He is watching over them. That's why, brethren, evaluate your own heart. If you have an ulterior motive for being in the Christian faith. Saliksikin mo ang puso mo. Meron ka bang ulterior motive kung bakit ka nagpapakilalang Kristiyano? Meron ka bang ibang dahilan na makasarili at pangsarili kung bakit ka nagpapahayag ng pangalan ng Diyos? Merong mga tao na pupunta sa church, nagjo-join pa sa church para lang magkaroon sila ng magandang reputasyon. Alam niyo naman, darating na ang halalan. Ang dami ng politiko mag-church. For what? Bakit bigla-biglang nag-church itong mga to? Because they have an ulterior motive. Pero silang dahilan. Pero hindi yun ang Diyos. Hindi ang pinunta nila ay ang Diyos. Hindi ang dahilan nila doon ay Diyos. Meron naman na pupunta at nagjo-join even sa mga Christian churches for financial advancement. Dahil meron silang gusto na lumago sila sa kaperahan. Meron din naman na pupunta doon for prosperity and success, for connections, para sa pangsarili pa rin, nakapakanan. Meron naman sa mabuting kalusugan, hindi masama yun. Pero nag-church para gumaling sa sakit. Pero pag magaling na, ginagamit ang Diyos. Meron din naman na pupunta para saan? Romance. Naghahanap ng kapartner. Yun lang ang pinunta. Ang pinunta ay dahil gustong magkarelasyon. Hindi ang Diyos. You see, ang daming mga iba't ibang mga ulterior motives na pwedeng gawin basta ginagamit nilang pangalan ng Panginoon. That's why we need to evaluate our hearts. Do you go to church
to worship God or for something else? Nakikipagtipon ka ba sa iglesia para sambahin ang Diyos o meron kang ibang gusto? Sumama ka ba sa Kristiyanong komunidad para sa Diyos o meron kang ibang motibo? Ginagamit mo ba ang mataas na pangalan ni Jesus para sa pansarili mong mga kagustuhan? Brethren, what shall it profit if the whole world believes in your religious goodness, but Jesus knows the opposite? Anong pakinabang kung paniwalang-paniwala ang lahat na parang ikaw isang eskriba na may maganda kang reputasyon sa harapan ng iba, pero alam ni Jesus ay kabaliktaran. At kung ikaw ay nakakapag-commit ng ganitong klase ng graver kind of evil, you should confess it to God now. Kailangan mo aminin sa harapan ng Panginoon, Panginoon, patawad, ginagamit kita. Panginoon, patawad, ginagamit ko ang ebanghelyo mo. Panginoon, patawad, dahil pati ang mga bagay na patungkol sa iyo ay ginagamit ko para sa sarili ko. You should confess it to God. Sa SONA ni BBM din, yung last Monday, isa sa mga nabanggit niya, yung mga katagang ito, quote, sabi niya, effective today, all pogos are banned in the Philippines. End quote. Maraming mga pinag-usapan doon, pero sabi ng Pangulo, bawal na daw sa Pilipinas itong mga pogo. Bakit? Alam niyo naman sa mga balita ngayon na itong mga pogos, hindi lahat, pero dahil merong mga nangyayaring mga kababalaghan, link itong pogo na ito sa mga krimen tulad ng financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, torture, at even murder. Ang daming mga krimen na naka-link dito sa pogo na to. Kaya sabi ng Pangulo, banned na. Hindi pwede dito yan. Hindi pwede sa bansang Pilipinas ang nagpapanggap na totoong business, pero merong mga krimen na nasa ilalim nito. Ganyan din sa kaharian ni Jesus. Ayaw ni Jesus na sa kaharian niya ay may mga nagpapanggap. Ayaw ni Jesus na sa kaharian niya ay merong mga nakapaloob doon na merong mga ulterior motives. Ayaw ni Jesus na may mga spiritual scammers na nasa loob ng kaharian niya. All sorts of self-serving motives are not welcome in the kingdom of Jesus Christ. Kaya tayo bilang mananampalataya, pagsisihan natin, iwanan na natin yun. At kabaliktaran yung nangyari sa widow. Kung itong mga scribes ay may greater condemnation, itong widow naman ay may higher commendation. May mas mataas naman siyang pagkilala sa verse 41 hanggang 44. Tapos nang magturo si Jesus, umupo si Jesus at nagmasid. Di ba may offering box tayo dun sa likod? Ganon din sila. Sa temple courts nila, merong 13 na offering box. Nakapalibot yun sa temple nila. Pero yung offering box nila, ang itsura ay parang trumpet. So yung para siyang trumpet yung itsura niya. At yun yung tinitignan ni Jesus. Yun ay treasury nila. At nagmamasid si Jesus kung sino-sino yung mga nagbibigay. Nakatingin siya doon sa giving nitong mga taga-Israel. He was observing them. At napansin ni Jesus, sobrang daming mayaman. Ang daming mayayaman, malalaking halaga yung mga binibigay nila. Siguro nagtutunugan yung mga yon. May mga komentary pa nga ako nagsabi na yung word daw na ginamit ni Mark ay parang hinahagis para daw mas marinig nung iba kung gaano karami yung nabibigay nila. Pwede. May mga nabasa rin ako. I don't know if it's 100% accurate. May nabasa rin ako nagsasabi na may mga times daw na may mga guards doon at sinasabi nila kung magkano yung nilalagay. So, I don't know if totoo yun. Pero upon observation ng Panginoong Jesus, pagkatapos siya obserbahan, ang ginawa ni Jesus, tinawag niya yung mga disciples niya.
Nanonood siya. Pagkatapos, tinawag niya yung mga disciples niya. At anong sabi ni Jesus? Sabi niya, verse 43 to 44, "Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box." Grabe yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, etong widow na to, na naglaglag ng 2 barya, mas marami pa daw siyang binigay kaysa sa lahat. Combined. Lahat sila, sa lahat ng pinagbibigay nila, itong widow na to, mas marami yung binigay ng widow. Sabi ni Jesus, "For they all contributed out of their abundance, but she in poverty has put in everything she had, all she had to live on." So, outwardly, totoo naman, mas maraming binigay mga mayayaman. Di hamak, mas marami silang pera na ibinigay. Pero ininterpret ni Jesus yung senaryo hindi based sa halaga. Hindi based sa kung magkano yung ibinigay nila. Ininterpret ni Jesus yung giving nila based sa nasa puso nila. Based sa kung sacrificial ba yung pagbibigay nila. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, nagbigay sila out of their extra. Extra money nila yon. Sa ibang translation, surplus. Ito na yung mga hindi nila kailangan. Yung hindi nila kailangan, ibinigay nila sa templo. However, nung tinignan ni Jesus yung widow, ibinigay niya yung masasaktan siya. Yung aaray siya. Yung mahirap dukutin sa bulsa. Yun yung ibinigay ng widow. Ang binigay ng widow, nakakapiranggot na 2 pirasong barya ay sacrificial. It means something. Those rich have given more, but it doesn't mean anything. Wala lang sa kanila yun. Kahit nga mawala yun walang mangyari sa kanila. Pero itong widow, she has given something far greater para sa templo na yun. So, hindi ko ipo-point muna dito yung giving. I want to preach on this passage on another sermon, specifically sa point ng giving. So, i-generalize natin ito sa usapin ng serbisyo natin sa harapan ng Panginoon. Pero gusto ko rin i-qualify na hindi ibig sabihin ng passage na to na ibigay natin ang lahat ng pera natin to the point of neglecting our duties. So, hindi yung sinasabi ni Jesus dito na tignan niyo yung widow, binigay niya lahat, huwag niyo nang gawin yung iba niyong kailangang bayarin. Hindi. Alalahanin niyo, widow to. Wala na siyang asawa, malalaki na yung anak niya. Siya na lang. So, itong pera na to ay hindi obligasyon niya sa iba. Ito, para sa sarili niya na lang dapat. So, it will not hurt her other duties. Itong 2 pera na ito, 2 barya na ito, dapat para sa kanya na. Pero binigay niya pa. Dapat para sa pagkain niya, pwede naman na leisure niya, pwede naman na luho niya, pwede naman na pangangailangan niya, pero binigay niya doon sa templo for her worship. So gusto natin i-qualify yun hindi sinasabi dito, ubusin mo yung lahat na nasa bulsa mo, bigay mo ngayon dyan sa offering box natin. That's not what it means. Hindi ibig sabihin na huwag tayong maglagay para sa ating mga inutos na ng Diyos na mga obligasyon. Tinawag ni Jesus yung mga disciples para tignan yung widow. Ganon din tayo ngayon. Sabi ng Panginoong Jesus, tignan nyo ito. Tignan nyo itong balong ito. Come here, disciples. Look at this widow. Tignan nyo maigi kung ano yung nangyayari. Tignan nyo maigi kung ano yung virtue na meron dyan. Tignan nyo maigi kung ano yung nangyayari sa puso at kamay nitong mahirap na balo. You see, the higher recognition goes to those who serve God with a cost rather than leftover service. Ang mataas na pagkilala ay nasa kanila na ang paglilingkod ay may diwa ng sakripisyo at hindi tira-tirang serbisyo.
sila yung kinokommend ni Jesus, they have given more. Sa harap ng iba, maliit yon, pero sa harap ni Jesus, more. Mas mataas yung recommendation ng Panginoong Jesus dito. Sabi ni John MacArthur, ito daw yung mga widow na ito ay biktima ng mga skriba. Kasi sabi sa text natin kanina, nang a-abuse yung mga scribes. Perhaps, yes. Di natin alam. Biktima ba itong widow na to kaya siya naghirap? Dahil sa mga scam ng mga scribes? Pwede. It can be. Pero the commendation remained. Sinabi pa rin ng Panginoong Jesus, she served God with a cost. Yun na nga yung point eh. Wala na siya. Pero binigay niya pa rin. Para sa kanya na. Pero sabi niya, para ito sa Diyos ko. Para ito sa hari ko. Para ito sa Panginoon ko. Para ito sa Kanya na pag-asa ko. Yung sense ng sacrifice na yun, that is what is lacking dun sa mga mayayaman na nagbigay sa treasury. Itong mahirap na balo na ito ay parang si King David sa 2 Samuel chapter 24. Kasi si King David, naghahanap siya ng lupa na pagtatayuan niya ng altar ng Diyos. At meron siyang nakausap na may-ari ng lupa doon, dahil hari siya, gustong ibigay sa kanya ng libre. Sabi niya, hindi, para sa Diyos yan, gusto kong ibigay ng libre. Ayaw ni David. Ayaw ni David na libre ang ibibigay niya sa Diyos. Ayaw ni David na yung ibibigay niya sa Diyos ay walang halaga. Ayaw ni David na yung ibibigay niya sa Diyos ay hindi siya maglalabas. Hindi siya magsasakripisyo. Na wala siyang effort na ibibigay. Sabi ni David sa 2 Samuel 24:24, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offerings that costs me nothing. Sabi niya, never. Hindi mangyayari yan. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng alay na wala akong presyong ibibigay, na walang effort akong ibibigay, na walang sakripisyo akong ibibigay. Ano ibig? Sacrifice tapos hindi sacrifice? Sacrifice na hindi sacrificial? Very ironic yun, no? Pag-aalay na hindi sacrificial. Sabi ni David, hindi pwede yan. Hindi pwede sa akin yan. Gusto niya, pag sasamba siya sa Diyos, it will cost him something. Ayaw niya ng libre. Ayaw niya ng libre lang yung ibibigay sa Diyos. Ibig sabihin, yung walang halaga sa Kanya. Para kay David, ang offering na walang cost ay insulto. Na-insulto siya. Na-insulto siya na nililibre yung para sa Diyos. Na-insult siya, sabi niya, ay kung sabihin, magtatayo ko ng altar sa Diyos tapos wala akong gagawin? Why? Because those who have a high view of God will have a high view of their services to God. And those who have a low view of God will have a disinterested view of their service. Kapag mataas ang tingin sa Diyos, mataas din ang paglilingkod. Ang mababang pagtingin sa Diyos, tira-tira lang ang paglilingkod. Therefore, may it be your desire to please God more by serving God with a cost. Sana itong makita mo dito sa balo na pinakita ni Jesus. Tignan nyo siya. Sana itong makita natin na gusto nating mapapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod na may halaga. Ang tanong sa iyo ay ganito. Importante ba ang Diyos sa iyo? Gaano ka-importante ang Diyos sa iyo? Nasa question. Hindi ito usapin muna ng panlabas. Usapin muna ito ng
How do you value God? Importante ba ang Diyos sa'yo? Maluwalhati ba ang Diyos para sa'yo? Is He glorious? Kamangha-mangha ba siya sa mata mo? What is the worth of God for you? Ano ang value niya? Ano ang worth niya? Kung ang mga mata mo ay espiritual na nabuksan na, maiinsulto ka rin kapag ang paglilingkod ay walang cost. It will also hurt you. At ito'y comfort din sa atin dahil nakikita ng Panginoong Hesus sa mga sacrificial services natin, no matter how unimpressive they are in the eyes of people. Pwede nga ma-discourage itong balo na to eh. Kasi kusing lang ibibigay niya. Nakahiya naman, magbibigay pa ako konti-konti. Pwede niya siya matempt ng ganun. Pwede rin yung nasa temple. Isipin, konti-konti naman ang binigay niyan. Wala namang maidadagdag yan sa mga gastusin sa temple. Pwede nilang maisip yun. Pwede maisip ng balo, pwede maisip ng iba. Pero iba yung tingin ni Jesus. Nakita ni Jesus, no matter how unimpressive, no matter how small, no matter how little, yung paglilingkod na yun, kung ito'y ginagawa sa isang sakripisyal na diwa at puso at disposisyon, nakikita ni Jesus yun at napapapurihan siya. At kayang-kayang sabihin ni Jesus na yung maliit na serbisyo na yun, mas malaki pa yun kaysa sa naglalakihang ministries na tira-tira lang ang binibigay sa Diyos. Mga naglalakihang mga serbisyo, mga grand services. Pero kung iyon ay katulad ng balo, sacrificially, nakikita ni Jesus yun, it should be comfort for us. Sa inyo na mga may ginagawa para sa Panginoon na maliliit na bagay, mga napakasimpleng bagay. Pero sa harapan niya, kung ginagawa mo yan para sa Kanya, siya ay napapapurihan. Siya ay naluluwalhati. Those 2 little coins shows the glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos. Hindi makikita ng karnal na mata yun. Ang nakakakita lang doon ay spiritual na mata. But this also tells us about the gospel. Kaya ganon yung tugon nitong widow na to dahil yun ay katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya ganon yung tugon ng widow na yon dahil ito yung katotohanan ng kaligtasan natin. You see, brethren, our salvation was not purchased with leftover grace. Ang kaligtasan natin ay hindi binili ni Jesus, hindi binili ng Diyos sa pamamagitan ng tira-tirang biyaya lang. It is not leftover grace that saved us, but it is sacrificial grace. It cost the Father, His Son, to save us. It cost the Son, His life, to redeem us. Hindi tira-tirang biyaya ang nagligtas sa atin. Sakripisyal, nasaktan, namatay, dumanak ang dugo. Hindi nagdesisyon ng Diyos na ililigtas ko kayo sa paraan na walang mawawala sa akin. You see, those 2 mites, pinapakita nun yung ginawa ni Jesus. Pinapakita nun yung ebanghelyo ng kaligtasan. And that is our standard. Kung sacrificial grace ang ginawa ng Diyos para tayo maligtas, hindi ba karapat-dapat na sacrificial din na tugon ang ibigay natin? Kung naniniwala ka na tira-tirang biyaya lang ang binigay sa'yo, sige, tira-tirang paglilingkod ang ibigay mo. Pero kung naniniwala ka na ibinigay ng Ama ang bugtong niyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo, ilibing, hiyain, lapastanganin, madurog para sa kaligtasan natin, then do the same.
Bear your cross. Bear your cross. Kaya ang sacrificial service at the heart, it is an evangelical service. It is a gospel service. Ito'y dahil tugon natin ito sa naunang biyaya na ginawa ng Diyos. Bilang pagtatapos, nakita natin ang eskriba na dinedescribe ni Jesus bilang may mas malalim na kondemnasyon dahil ginagamit niya yung Diyos para sa sarili niya. However, the widow was the opposite. Ginagamit ng widow ang sarili niya para sa Diyos. One has deeper condemnation and one has higher commendation. Alam ni Jesus ang mga malalalim na katotohanan tungkol sa kaluluwa mo. Alam ni Jesus ang mga malalalim na katotohanan sa puso mo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa katotohanan na ito ng iyong bugtong na anak ay nakatingin sa amin at kinikilala kami at inoobserbahan kami at sinusuri kami, O Diyos. Turuan mo po kami na ito ang magdala sa amin sa tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya at tunay na karapat-dapat na tugon sa iyo, aming Ama. Maraming salamat dahil hindi tira-tirang biyaya ang binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin dahil ang binigay mo sa amin ay isang kaligtasan na may sakripisyo kang ginawa. Salamat po, aming Ama. Salamat sa grasya, salamat sa biyaya, salamat amin nagbibigay na Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.